ang karma dili magsaba. Ayan yan ni Vice President Sara Duterte na itong nakaraan. At ito, panuorin po natin, ay isa ito sa mararamdaman na ng mga Marcos kung ano ang resulta ng ang sabi ng iba, pagtatraidor daw sa mga Duterte at walang mga utang na loob sa mga Duterte. At sabi, malakas daw yung mga loyalist. Hinga. Ito, panoorin natin. Laglag ang mga incumbent senator na sina Amy Marcos at Francis Tolentino sa Magic 12 ng pinakabagong senatorial preference survey ng SWS. Nasa 14th place ang kapatid ng Pangulo. Naku, delikado. No. Laga pa. Si Marcos, si Amy Marcos, sa latest survey, 12 lang yung pwedeng manalo. Sa survey pa lang, dapat bumabawi na kayo. Dapat magpaparamdam na kayo kung meron pa talagang mga loyalist dyan. Paano yan? Mukhang isang Marcos pa ang alanganin. Partida, Pangulo pa ang kapatid. Siyempre kung Pangulo yung kapatid, tapos, ang sabi, marami pa rin naniniwala sa administrasyon ngayon, bakit hindi nyo kayang iangat itong si Amy Marcos? Naku, bali-balita nakaraan, umabot na daw ng bilyon ang ginastos sa advertisement. Pero ang sabi niya, hindi naman daw totoo. Ibabalita ba nila yan kung walang basihan? May init. Depende sa kanya. Wala pa raw bilyon Baka magbibilyon pa lang. Alam naman natin, pagdating sa mga advertisement, ay talagang milyones ang ginagastos niyan. Per minute or per seconds ang bilangan dyan. Kung nakikita nyo naman ngayon, kaliwat kanan, kung saan-saan nakikita ang pagmumuka ni Amy Marcos. Sana all. Bagay. Magkaalaman naman yan. Sasabihin nyo naman, ay survey yan, hindi totoo yan. Dapat, dyan pa lang, sa survey, kontrahin nyo na yung survey. Kung talagang hindi kayo naniniwala sa survey na yan, kontrahin nyo na. Sabihin nyo, dapat number 1 si Amy Marcos. Dapat number 1 si Amy Marcos. Dapat suportahan din ng mga Duterte supporters si Amy Marcos kasi kaibigan ni BP Sara. Sana all. Di nga. Sino ba si Mangga? Mangga gamit. Ako nagtatanong lang kung sino yung sinasabi na Mangga. No. Kaluoy man. Yan nga ang resulta. Pag yung mga vlogger nyo na mga ngagba, na mga 1530, puro bayaran lang. Sana all. Yan ang resulta. Kasi yung mga supporters nun, malamang mga trolls din. Malamang yung mga nanonood doon, trolls din. Yung mga trolls na yan, example, nasa 1,000 na nagko-comment doon sa bayarang vlogger nyo. Baka 1 tao lang nagko-comment doon. Baka 2 tao lang yung nag-access nun. Tapos gamit yung maraming trolls para kunwari maraming nakasuporta. Pagdating sa botohan o pagdating sa survey na yan, wala din. Makikita pa rin yung totoong or legit na mga botante talaga. Amy Marcos, may solusyon. Ano yung pinagyayabang niya ngayon? Nutriban? Sana all. Kaya ba nila, sa tingin nyo, kaya ba nilang iangat itong si Amy Marcos para hindi kayo mapahiya? Ulitin ko, Pangulo ng Pilipinas, yung kapatid niyan. Tapos, delikado pa. Kung hindi manalo yan, naku po, alam na this. Gising na. May kaibigan akong vlogger dyan na dati kong kasamahan. Sa bagay, magkakampi po kami kasi may unit team pa. Nung mga panahon na yon, may mga lumabas na nagpakilalang company na ito yung itatopic namin. Alam ko yan. Tapos, depende sa subscribers mo o followers mo, ganun yung bigayan. Ako naman, medyo nahihirapan ako doon kasi pagdating, nakikita nyo naman kung panuorin nyo po yung pagbablog ko po, ay walang script. Kung ano yung pinagyayaw-yaw ko dito, yun yung sa loobin ko. Kasi mahirap yung
may hawak ka sa leeg eh. Yung topic mo ngayon, example, ito yung paraan ko. Tapos maging seryoso ako sa susunod. Tapos maging talitalinuhan ako sa susunod na mga vlog ko. Doon na kayo magduda sa mga ganong pamamaraan ng isang vlogger. Yung nagbago siya ng pamamaraan, nagbago siya ng topic at doon na nakatutok, ay alam na. Kasama yan sa 1530. Sana all. Diba? Kasama yan sa mga sinasabing bayaran. Pero siyempre, political tactics. Sa mga vlogger, alam na nila yan. Pag sinabing may lumabas na ganun, ay, sinabihan tayong bayaran. Malamang, may pang-rebat yung mga yan. Pwede nilang sabihin, kayo yung bayaran. Kung ano yung ginawa nila, yun ang ibabato nila sa amin. Pero kung proof ang pagbabasihan, kung nakasubaybay kayo, meron na tayong pinos dito na nag-alok sa amin, nag-alok dati kay Banat Bay, binuking na rin yan. Tapos meron pa yung audio leak, nakalbo. Doon po nagsimula yung sinasabing 1530 hanggang eleksyon. Sana Diba? all. Si ano naman, itong si Amy Marcos naman, isa ito sa maingay pagdating sa budget. Maingay pagdating sa pirmahan ng budget. Pero bandang huli kasi mukhang ano eh, kagaya nung sinabing may itatanong sa kanya tapos tumakbo, tinakbuhan yung media. Negative yun. Tapos yung isa siya sa kumontra talaga dyan sa AKAP at kung ano-ano pa tungkol sa budget. Alam natin kumukontra. Nakikita natin, nagyayaw-yaw yan sa Senado. Kumukontra. Siyempre, isa tayo sa matutuwa dahil kapatid mismo yan ng Pangulo na kumontra. Pero bandang uli, nakakalusot. Ano ba naman yan? Ibig sabihin, ala kwenta yung pagkontra mo, Senator Amy Marcos. Ala kwenta yung pagyayaw-yaw mo. Kung hindi naman nasusunod. Dapat kung yung pagyayaw-yaw mo ay tingin ng karamihan ng taong bayan ay nasa tama yan, i-post nyo yan. Hindi yung ikaw pa yung nahihirapan. Pwede mo namang kausapin yung kapatid mo, ito yung tama. Di ba? Siyempre yung kapatid mo, yung ading mo, siya yung magmando o pagkausapin o makiusap kasi hindi naman pwedeng talagang utusan niya yung nasa baba kung anong dapat gawin. Kausapin niya kung ano yung tamang gawin. Di ba? Hindi yung sunod-sunuran kay ganito. Sasabihin ng iba, parang iba na yata yung Pangulo natin eh. Parang iba yan na yata ang nagmamando sa atin eh. Kasi mismong kapatid ay mukhang wala power. Di ba? Walang power. Kasi kagaya ngayon, pagbibigyan nyo pa dyan. Pagbibigyan nyo pa ba na maging senador ulit itong si Amy Marcos? Pagbibigyan nyo pa ba ng isa pa para may Marcos sa Pangulo, may Marcos sa senador,